o sige, may question sila, may na-discover. Dapat doon ang ipipresent ng prosecutor yung mga ano talaga may kaalaman o intel officer. O paano ginawa ninyo rito without mentioning names, without mentioning places, dates, ganyan. Para at least authentic. O, tingnan mo, ang nangyari tuloy nahuli ng opposition ng defense yung at saka ano alam mo very evasive yung Manong Jay, siguro mga ilang katanungan na lamang po. sige po. Doon sa nabanggit nga na harapang pagsisinungaling, kung totoo man yung mga dokumentong iprenisenta ni Attorney Michael Poa na meron din palang confidential fund sa Meron yun. Office of the Vice President sa panahon ni Binay. Natanong, mismong ang COA din ang nagtanong. Kasi ang sinasabi kasi nitong auditor na sa panahon niya, sa stint niya bilang auditor na sa Office of the Vice President, tanging ito lang si VP Sara lang yung kanyang na-audit na mapatungkol sa confidential fund no bago siya mailipat. Pero napag-alaman na kahit nung nandun pa siya, meron pa palang confidential fund sa opisina ni Binay. Pero siya pa ang nagtanong, na-liquidate ba yan? Eh hindi po ba dapat siya ang magsagot noon kung nandun na siya nung nagkaroon ng confidential fund din ang sa panahon ni Binay, which is nahuli ba siya sa kanyang sariling bibig? Alam mo, nagpapasalamat ako hindi ako abogado sa defense eh. Kung hindi babatukan ko yun eh. Sasabihin ko, tanga-tanga mo, ikaw dapat nag-audit yan eh. Ba't ka nagtatanong? Ulul ka siguro, no? Opo. Siguro bilang panghuli na lamang po, Manong Jay, no? Yung ating mga kababayan, iba-iba kasi. Itong pangyayari sa impeachment, bihira lang talaga nangyari ito. Huling nagkaroon tayo ng full-blown na impeachment trial sa panahon pa po ni Chief Justice Corona, no? At which eventually, opo. napatunayan na mali lahat yung kanilang naging desisyon, ha? Opo, opo. Kaya huwag natin kalimutan yun. Oh. Opo, at alam naman natin na talagang nakakagets lang dapat ang proseso diyan para kagaya sa regular na korte, tapos hybrid ito eh. May halo kasi iba ang impeachment trial po eh. Yung sa side din ng mga senator judge, iba rin yung kanilang dapat treatment ito. Hindi talaga sila pinag-aralan paano ang tamang pagbibigay ng hukom kasi hindi naman talaga ito yung kanilang forte. Kaya nga hindi sila judge pero naging senator judge sila during sa impeachment trial. Ano na lang po yung inyo pong maipapayo sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig? Kasi nga, hindi na talaga maiiwasan na may maisisingit at maisisingit kahit pa sabihin na magkabilang panig na i-delete yan, i-strike out yan sa record. Pero ang mapapanood mo sa social media, paulit-ulit mo mapapanood sa social media, maririnig mo pa rin yung mga ganong mga pahayag. Kahit yung opening statement ni De Lima na pinuna, maririnig, ma-access mo pa rin yan. Kahit yung sinabing scam kahapon ni Kapunan, ma-access pa rin na yan. Paano na lang po dapat na himahimay ng ating mga kababayan ukol dito, lalo na sa mga senator judge din, na makaano sila sa katotohanan po, Ginoong Jay? Number one, maganda nga ito nangyayari sa Senado sapagkat natututo tayo, no? Tayong mga ordinaryong tao. Ay, hindi pala pwede yung ganon. Kasi pagka ho sinabing sustain yung objection, ibig sabihin, ay mali, hindi pwede yung tanong na yon. Ibig sabihin, no? Pagka sinabing stricken of the record, kailangan wag na natin, baliwalain natin yon. In other words, tayo mismo as a citizen, we should learn, we should now acknowledge na ito right smack sa harap ng ating mga Android, sa ating mga television sets, sa ating mga radio sets. Natuturuan tayo, hindi na tayo nagiging mangmang, no? Lalo na pagdating sa batas. Sabi nga nung yumaong presidente magsaysay, those who have less in law, less in education,
anong tawag ito, kinakailangan mapunuan sa kaalaman, lalo na sa ley o sa batas, no? Huwag tayong anong tawag ito, let us not be distracted, no? Ang importante rito, lahat naman tayo, meron tayong common sense, no? Kaya nga kahapon nung isang araw sinabi ko nga, hindi natin kinakailangan maging accountant o maging abogado para maintindihan ang isang bagay, kinakailangan lang common sense. Kapareho niyan, we were bombarded by congressmen na ninakaw, nilustay yung 125 million. Ngayon lumalabas, base na rin sa dokumento nila, no? Sa prosecution. I don't know whether they were hindi nila na pagtanto yan. Na pag nilabas yan, ganito lalabas. Lumalabas tuloy ngayon na yung Office of the Vice President at saka yung, especially the Office of the Vice President, ginagamit yung confidential and intelligence fund para pambili ng gamot, pambili ng pagkain, para matulungan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga mahirap na nasa bundok. No? Yun namang sa DepEd, ginagamit para sa pagbibigay edukasyon sa ating kabataan para nang hindi maganyak, no? Ng mga terorista, ng mga komunista, ng mga NPA. Di ba ang ganda ng nangyari? Which is kabalintunaan doon sa objective nila to vilify, no? Nasiraan ng puri ang Vice Presidente. Kaya nga sabi ko, they should check on their list of witnesses kasi it's not helping the prosecution. Naano ako kasi alam mo, pinagmamalaki nila, kahuhusay ng mga abogado nila, mga abogado de Campanilla, mga human rights lawyer, and yet we are not getting any from their witnesses. No, yung sa paghahayag lang, pareho niyan. Tuturuan mo ng mali ang tao, gusto mong tanggapin nila yung affidavit ni Las Cañas, yung sanaysay, walang pirma, walang notarization. Aba, samantalang tinuturuan tayo na kapag ka isang dokumento walang pirma at walang hindi notarized, yan ay anong tawag ito, basura. O pagkatapos gusto mo ipalamon sa tao na hindi, okay yan. Ayusin ang dokumentong yan. So these are the things that the prosecution must stop doing because it's not helping them. No, ako nalulungkot ako because most of them, and I must admit, karamihan sa kanila ay mga kaibigan, personal kong kaibigan. Anong tawag nito? Admar, Jade, no? Si Lorna at saka ako from way back. Panahon pa ni Senator Roco, magkakasama na kami sa Action Demokratiko. Nalulungkot ako, no? Because naging katawa-tawa yung pangyayari, shell joke, no? Ang tagal kong ano yan sa human rights, no? Kasi hindi nyo natatanong. Matagal tayong aktivista. So, nalulungkot ako kapag ganyan ang nangyayari, no? Kasi nasasayang yung pagkakataon na maturuan natin ang publiko ng tamang appreciation ng kung ano ang naayon sa batas. No? Kasi kapareho niyan, tuturuan mo yung tao na huwag magsalita. Bakit? What for? When you say, hoy, huwag mong sagutin yan, unang-una, abogado yun, accountant, pwede mo magsabihan yun, bobo ba yun? Na tuturuan mo, sasabihan mo, wag sumagot? Kasimple-simple na tanong. At yun ang gusto makita ng taong bayan. Nagnakaw ba talaga yung Inday Sara na yan? Kasi kung nagnakaw yan, litsunin natin, wag natin iboto sa 2028. Ngayon, kung hindi naman, dapat ang managot yung mga nag-akusa sa kanya na hanggang ngayon, wala silang pakialam kung paano lang nilustay o kinastos yung pera sa flood control at iba pa sa mga AX, MAX na yan, tupad at porpis. So these are the things that ako sabi nga ng iba, sayang at nawawalan daw ng iba ng interes sa implicit. Wag ho. Kailangan maging interesado tayo sapagkat kinabukasan ng bansa natin ang nakataya rito. Kailangan matuto tayo, wala man tayong pagkakataon pumasok sa mga College of Law, ng UP, ng Lasal, ng Ateneo at kung saan-saan pa. At least dito, nakikita natin yung mga, we can pick up, sabi nga, in so many ways, no? And so many things, dyan sa nangyayari sa ating
impeachment proceedings, no, impeachment trial diyan sa Senate Tribunal. Bago lang ako matapos, anong tawag nito, Jay Admar, Mm-mm. nais ko lang kumustahin ang ating mga kababayan sa San Pablo City, no? At saka sa Project 8 kasi maraming hindi nakakaalam, si Alexander Ayala, yung ating bagong world number 20 ay sa isang Pilipina ay tubong San Pablo City, Laguna. Sila may-ari ng malaking ospital dyan, malaking eskwelahan at saka yung sa St. Patrick's School dyan sa may Project 8, no, sa may General Avenue sa Quezon City. Yan lang. Maraming salamat. At saka bilang pagtutuwid na rin, yung pong kasi ang daming lumabas na istorya tungkol sa green, ano, nasuot ni, ang pangalan nito, ni Alex Ayala. Ang may gusto po niyan, yung sponsor na Nike, ang kanilang color of the year para sa lahat ng mga players na kanilang sponsored, katulad ni Alex Ayala, katulad ni Laila Fernandez, yung Phil Canadian, at saka sila Andrescu, at iba pang players, puro green po. Hindi, wala po, nagkataon lang na yung green na yan ay favorite color ni Senator Bongo at saka ni Vice President Duterte. Wala akong kinalaman sa politika. Talaga pong yan ang color of choice ng Nike. Opo. Salamat. Thank you po.